ang lulutuin natin ay condensed milk puto cheese. So, medyo marami-rami to. 6 cups ng all-purpose flour. Halos 1 kilo na po yan. Then, maglalagay tayo ng 6 tablespoon ng baking powder. So, dahil dalawang maliit na lata lang ng condensed milk, yung gagamitin natin, magiging matabang. Kapag di tayo mag-a-add ng sugar, kaya mag-a-add pa rin po ako ng 1 cup ng white sugar. So, bakit white sugar? Para maputi yung puto natin. Pwede rin namang wash pero magdidilaw yung puto. So, white sugar. So, pwede kang magdagdag ng kaunting asin. Kung gusto mo, ako po hindi ako maglalagay ng asin sa puto ko. So, haluin ko muna itong mga dry ingredients. Hindi ko po sinala yung yung flour kasi mamaya ko na lang sasalain yung mixture na mismo. Ayan, so gawa lang tayo ng butas sa gitna. At diyan natin ilalagay yung ating mga liquid ingredients. Unahin ko na yung egg. 3 pirasong egg lang po yung ginamit ko ngayon. Kaya nilagay ko muna dito para makasure tayo na baka may sira yung egg. So, 1/2 po ng vegetable oil yung ilalagay ko. Ayan, 1/2 po yan ng vegetable oil. Tapos, ilalagay ko na yung dalawang tag 206 ml ay grams na cowbell kondensada. Kahit ano naman po na condensed milk, pwede naman. Nagkataon lang na ito yung available sa kusina ko, kaya ito na lang yung ginamit ko. So, usually naman talaga, cowbell. Simula, umpisa ko mag-vlog, halos cowbell yung gamit ko. Kasi alam mo kung bakit. Halos the same lang siya. Pero yung presyo niya medyo malayo doon sa presyo ng ibang mga condensed milk. Kaya ang ginagamit natin ay buhos ko na yung pangalawang can ng condensed milk. So, sa paglagay po ng water, ang ratio po ay kada 1 cup ng flour, 1 rin pong cup ng tubig. Pero po this time, ang gagawin natin ay hindi natin sabay-sabay na ilalagay yung tubig. One, 2, 3 cups, 4 cups, and 5 cups. So, 5 cups po muna ng tubig yung ilagay natin kasi baka yung flour natin ay yung absorption ay di naman ganun ka. Ayan, sa paghahalo po natin, huwag natin masyadong panggigilan yung mixture natin. So, sakto lang. Kasi yung puto ay hindi po siya pwedeng ma-overmix. So, dapat po habang ginagawa nyo to ay nagpapakulo na kayo ng tubig sa steamer. Para ilalagay natin yung puto ng kulong-kulo siya. Ayan, salain muna natin yung ating mixture para sure talaga tayo na makinis yung magiging puto natin. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng mixture natin sa mga puto molder. Hindi po ako nag-grease kasi kung nakita nyo, may oil na po kanina yung ating mixture na hinalo. Kaya di na kailangan mag-grease ng mga molder. Ayan, so ready na rin po yung mga cheese at isasabay na natin. Pwede rin pong ilagay ito after 8 minutes na na-steam, pero tayo isasabay na lang natin para mabilis.
Kasi nagmamadali rin tayo kasi mayroon tayong lakad. Kaya tayo gumawa ng puto para pasalubong natin to sa mga madadatnan natin sa office. Marami sila doon. So, marami silang kakain nito. Yung iba hindi nakakakain, pero mas marami yung nakakakain kapag meron tayong dala. At pagkatapos ng 10 minutes lang na pag-steam natin, kasi mga medium size yung ginawa nating mga puto, ay ito na po yung kinalabasan. Napakaganda ng alsa ng mga puto. Papasingawin muna natin dito para medyo mahanginan. So ito po, napaka-perfect ng alsa. Ayan oh, ang ganda ng pagkakagawa natin ng ating puto ngayon. So actually ito yung first video ko na nag-trending sa YouTube. Yung kauna-unahang upload ko na condensed milk puto. Masarap po talaga yung condensed milk puto. Sa mga di pa po nakakatry nito, itry nyo po ito para matikman nyo po talaga at ano nyo talaga na totoo na masarap po ang condensed milk puto. So ang galing kasi napaka-perfect nung alsa niya. So napaka-perfect nung mga ingredients na pinagsama-sama natin. So sa lahat po ng mga baguhan, kaya po mabagal ang video na to kasi para po sa inyo to. Para po masundan nyo kung paano talaga gumagawa ng puto, kasi marami na po akong na-influence na ngayon ay kumikita na sila sa paggawa nila ng mga puto. Dahil sa pagsishare ko po ng mga ganitong klase ng video. Kasi madali po itong sundan, binabagalan ko talagang sadya para masundan po ng mga bago pa lang na magninegosyo, na papasukin yung pagninegosyo ng mga kakanin, hindi lang puto. Mga kakanin po, marami kong video na sinishare dyan. So itong itong pinaglalagyan nating bilao, size 12 lang po yan na bilao. So maliit lang. Actually, sa bawat isang size 12 na bilao na yan ay kasya naman ang 50 pieces na medium size na puto cheese. Ayan, ganyan lang din. Iba-iba yung style ng pag-arrange sa mga bilao. Yung pangalawang bilao, kasi dalawang bilao ginawa natin. Yung pangalawang bilao, iba naman yung pagkaka-arrange natin. So ganyan lang po kasimple. Ayun, ito na yung ating puto cheese. Kung makikita nyo po, ito yung pangalawang bilao ko na in-arrange. So, mas punong-puno siya. So, ayan lang po muna. Thank you so much.